Okay, part 2 tayo mga kabsat. Tay-tahing kwento ni Zaldico. Eto na. Tignan natin. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. Pati sa Tony Claire Castro. Thank you. November 14, 2025. At okay ba ang ating audio mga ka-clear? Well, anyway, mga clear, okay, start natin ulit ha. Ito yung pinaka-part 2 nung paano natin i-analyze yung mga sinabi niya. Okay? Kanina, ang sabi niya, tinawagan ko agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Insertion to, hindi to pera mga clear ha. 100 billion worth na in project. Imagine nyo, talaga naman. Ha? Sino-sino nagpapabate? Terry Barcelona, yan. And Jennifer Aguirre, yan. Okay, okay? So, tuloy tayo mga clear. During their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Di ba, Macri? Makikita nyo right after our conversation, referring to Yusek Bersamin, di umano ha, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. So, ibig sabihin, yung usapan nila, di umano, Secretary Mina, although di nila ito walang alam si Speaker Romualdez. Kasi siya yung nag-report. Siya lang yung nag-report. Pinaalam niya lang. So, lumalabas, wala alam si Speaker Romualdez. So, ang sabi ni Martin Romualdez, what the President wants, he gets. So, wala pa tayong nadidinig kay Speaker Romualdez patungkol dito. Bahala po siya kung ano sabi niya dito. Kaya lang, yun lang ang sa akin lang is it means hindi nakakausap ng Presidente si Speaker. Itong di umanong instruction na to ay hindi niya or hindi alam ni Speaker. Parang di ba? Parang mas conflict, di ba? Sabi nila, close kayo ng pisan mo, kayo ang merong sabuatan dito. Tapos lumalabas ngayon, mga ka-clear, na hindi. Walang usapan. Dahil siya pa ang nag-report kay Speaker. Diba? Conflict, diba? Yeah. After, okay, tuloy tayo. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Secmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Guado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. Siyempre, mas maganda to mga ka-clear kung mayroong CCTV. Diba? Kung mayroong CCTV to. Okay? Saka, kung nag-meeting lang sila, hindi natin alam pinag-usapan nila. Kung ito ba talaga. Kasi, still, hindi ba, parang kaimposiblihan na sa insertion pa gagawin. Imagine mo mga clear, kung sa insertion to gagawin, saan dadaan? Speaker, Romualdez, Zaldico. Habang sa Senado sino? Grace po? Saka Chis Escudero. 4 pa! Oh, meron pang Secretary Mina, meron pang Yusek Adrian Bersamin, meron pang Jojo Cadiz. At anong kinalaman naman ng DOJ Yusek Jojo Cadiz patungkol dito? Bakit naman yung Yusek Adrian Bersamin? Ano bang papel niya para siya ang mag-go? Diba? Gaano siya kalakas? Or gaano kalaki ang kanyang papel para siya ang magsabing go? Diba? So, ano gagawin ng Yusek DOJ doon kung pag-usapan nyo lang, di umano, insertion. Diba? During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing... Listahan lang to mga ka-clear ha. Listahan lang to. So, it means, kung itong listahan to ay dati pa na parte sa GAA, it is easy for him to get a photocopy of that. Kasi ipapahid niya kay Pangulo. Di ba? Kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Pakinggan niyo mula sa brown leather bag, yung listahan ng proyekto. Okay? Hindi niya nakita. Hindi niya nakita na doon kinuha. Okay? Kasi during the meeting, ito isa natin, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 million. So binigay na lang, hindi niya alam kung saan galing, di ba? Okay?
Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Diba? Ang sabi niya kanina, nag-usap na sila about the 100 billion na listahan. 100 billion worth na listahan ng proyekto na mag-i-insert ng 100 billion na project. Nakita mong papel is about project. Diba? At sabi mo, kausap mo si Yusek Adrian Bersamin. Bakit kailangan pa yung tanong, saan po ito galing? Kung may usapan na kayo, kung totoong may usapan kayo, bakit mo pa itatanong na, saan galing? Meron ba siya ibang nilalakad? Maliban dito? Kung totoo, di ba mga kaklin? Kasi kung marami siyang nilalakad, magtataka ka, kanino po galing to? Proyekto po ito nino. Kung marami siyang nilalakad. Yan lang sinabi niya eh. So, ba't ka pa magtatanong kung saan galing yung listahan ng proyekto? When in fact, galing ito kay Adrian Bersamin, sabi mo. So, ba't mo tatanong pa, kanino galing to? Alam nga naman kay Vice Presidente. Diba? Sabi mo nga galing kay Bersamin eh. Binigay. So, tinanong ko po, si Yusek Adrian, kung saan galing ang listahan. Diba, you were talking already of the 100 billion project, what na project? Diba? Bakit mo magtatanong? So, meron silang gustong i-lead na brown bag. Na kung papansinin mo mga clear, ano ba ginagamit na bag ng Pangulo? Sino ba ang nagdala ng bag ng Pangulo? Security ng Pangulo? Ilan bang bag ng Pangulo? Para ba itong attaché? Parang portfolio? Ano? Kung madalas mo nakikita ang ganun ang dala, madali mo masasabi. Kung may ganun bag. Pero, di niya nakita, ang sagot niya galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. So, ibig sabihin, nakita mo na doon kinuha? Tignan mo mga kapatid, during the meeting, binigay po ni Yusek Adrian. Ang meeting niya, ang kasama niya lang, si Adrian, si Martin, si Jojo Cadiz. Saka si Sekmina, 4 daw sila. Wala si PBBM, di ba? Ang sagot niya galing kay PBBM mismo at binigay ito mula sa brown leather bag. Tingnan nyo ha. Bakit pa sasabihin ni Adrian Bersamin? Itong listahan na to, 100 million, ito 100 billion na listahan ng list. Kanino galing po yan 100 billion na listahan ng list? Kanino pong list yan? Napag-usapan nyo na sa umpisa pa lang. Ba't kayo pa magtatanong? Make your best fried chicken with new Knorr Professional Crispy Breading Mix. Ang all-in-one Keto Crispy. Pwede, ano po yan? Ito yung listahan. Alam mo na yun, understood yun. Kasi Absat Makwan. sabi sa iyo. Pero bakit? Ito makaklear up. Bakit pa sasabihin di umano ni Yusek Adrian? Ang sagot niya, galing kay PBBM to mismo at binigay niya ito mula sa brown bag niya. Ito pa, description niya. At binigay niya ito mula sa brown leather bag niya. Kompleto pa talaga ng description natin na niyo. PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Kayo ba, mga kaklir, magbibigay lang kayo ng papel na pinaabot, ito, galing to kay halimbawa kanina, kay Jennifer Aguirre. Ito, galing to kay Jennifer Aguirre. Galing ito sa niya, doon sa maroon na LD bag niya. Gano'n pa ba kayo magdi-describe? Ito, galing to kay Pangulo. Doon sa galing niya sa brown leather bag niya. I-describe mo pa ba yun? Diba? It means hindi niya nakita tong galing kay Pangulo. Inabot lang daw sa kanya ni Yusek Adrian. Okay, next. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag. Di ba? Iko-connect niya ngayon doon. Although, hindi niya nakita ang galing doon kung ano man yung listahan na yan. Naalala ko, noong nasa Singapore kami, right after the elections of May 2022, sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM, habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. See? So, mga clear, ibang okasyon yung nakita niyang may dalang brown leather bag si Pangulo. Nandun daw sila sa Singapore. At sabi niya, wag na maiwan ng ano pa man. Diba? Maiwan ang lahat, wag lang ang brown leather bag. So, alam mo ba kung ano ang laman ng brown leather bag na yon? Diba? Attorney Claire, nanood ka po kanina sa Saldi ko at sumagot po siya. Attorney, nanood po ka kanina si Saldi ko at sumagot po siya. Sige, mamaya. Okay. Papanoorin natin. Ipakita ko lang muna itong mga kasinungalingan niya. Kaya naniwala ko. Di ba? So, dala-dala niya yan. Yan talaga ang bag ni Pangulo. Halimbawa, ibig mo sabihin, i-connect mo na yung listahan dahil sinabi sa iyo na, yung listahan na yan galing sa brown leather bag. Tapos nakita kayo sa Singapore, di mo naman siya kasama sa meeting nung ibigay yung listahan, sasabihin mo na lang na, may brown leather bag pala si Pangulo.
At importante sa kanya yun. Aba, bag mo ba? Kahit nga ako, kahit ano yung bag kong dala kung may wallet ako doon at meron ako ibang papel, di ko ba iingatan yun? What he wants, he gets. Parang linyahang Sara yun. At isa rin nga. Utos talaga ito ng Pangulo. Diba? Iko-connect mo yung dalang brown leather bag sa Singapore, doon sa listahan di umano na binigay sa'yo na hindi ka harap ang Pangulo. Labo. Anong connect doon? Anong connect? Nakikita niyo yung connect? Wala akong makitang connect. Dala ng Pangulo yung brown leather bag niya sa Singapore? Anong connect na sa di umanong listahan na binigay mo? Ay binigay sa'yo. Diba? Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Secmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Callis na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil... O, tingnan mo. Ipapasok mo 50 million sa program funds. Eh, di dapat nga sa NEP na lang. Bakit idadaan pa sa'yo? Di ba? Ba't idadaan pa sa'yo? Ba't idadaan pa sa BICAM kung pwede palang ipasok sa NEP? Diba? Yun mga kakliya. Kita nyo na. So sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Mga kakliya, okay. Ang unprogram funds, kaya po ito naiingatan ng Pangulo. Kasi hindi po ito agad nire-release. So, maliban lang, kasi hihingi muna yan ang justification ng DBM eh. Ang itchy and sore throat. Parang naman, ang daming harang ni attorney Hindi na kulang. Dapat new. Tanggalin natin yung sounds. Again, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like, subscribe. Shoutout sa mga kasama natin. Makwan, shoutout. Santo Gagastusin, ganyan. So, pagka may madaya ng mga engineer ng DPWH, bibigyan siya ng feasibility study, di ba? Lahat ang clearance yan, bago yan magkaroon ng SARO, bago yan i-release. Kaya nga may 4 later release, FLRs. So, mas meticuloso ang pagpapalabas ng pera pagka unprogrammed funds. Sabi ni Senator Ping, isa lang ang nagdagbigay ng script na kay Gutesa at Saldico. Hanapin ko nga yan. Talaga? Iisa lang? Well, kita naman kung paano gumawa ng kwento, di ba? Tama. So, pinabasa na lang yan, siguro pinrint na lang niya yan. Okay, tuloy. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabalik. Tingin nyo, ganun magsalita sa Secmina? Diba? Saka nga, bakit si Secmina pa ang magpapa-insert? Kung pwede niya naman gawin yan sa NEP. Again, I informed the Speaker and aspirants about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. So still, mga kakli, lumalabas sa kwento niya, hindi nag-uusap si Pangulong Marcos at saka si Speaker Martin. Kasi ang sinasabi niyang kausap niya, si Secretary Mina, na dininay, Secretary Mina kanina. Imposible daw magkausap sila. Ba? Tungkol sa ganon. Manalapos na to. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Secmina Pangandaman. Okay, mga klite na mo. Kung totoong gusto niya yan, ito mga words niya, kumbaga, ang utos ng hari hindi pwede mabali. Ba? Pina-insert yung 100 eh. B, di umano. Bakit nag-veto na 67B? Sabi mo, hari, hindi mababali. Diba? Conflict pa rin. Saka kung gusto niya ng Pangulo, bakit siya nagalit doon na hindi niya na nakilala yung NEP niya? Conflict, di ba? Kaya di ba nitong SONA, sabi niya, pag hindi pa rin na naayos ang budget ng naaayon sa NEP, pwede na siya mag-veto mismo ng budget. Mag-re-enacted budget na lang. Which is hindi okay. Kaya nga, yun yung ayaw ng Pangulo, magkaroon ng re-enacted budget. Mas mahirap yun. Diba? So, conflict yung sinasabi niya na, kumbaga, utos ng hari, di pwedeng mabalik. Bakit siya magtatanggal ng 67B? Bakit niya i-veto yung 67B? Diba? O, bakit siya mag-iingay at magagalit na hindi ko nakilala yung NEP ko?
ang conflict ng mga sinasabi. Addictus, shout out. Diba? Kumbaga, late yung reaction mo. Alam mo, afterthought yung question, yung salita mo. Okay, mga ka-clear? O, yan lang muna tayo, ha? Hindi ko alam, tignan ko kung ano yung sagot niya sa akin. Tignan natin ulit. Sabi ko nga, kahit ano pang sagot niya, punta siya sa Pilipinas, manumpa siya, harapin niya yung kaso, at ipagtanggol niya yung sarili niya, at sabihin niyang wala siyang kasalanan. Walang maniniwala, Tony. Na gawin. At yung air assets mo, wag mong ilayo. Wag mong itago. Plano ka na lang ibenta, Tony. Malinis naman yan ayon sa'yo, wag mong itago. O, di ba, nung naghahakot sa bahay nila, nilagyan ng tarpaulin yata yung lahat ng bahay, ayon sa balita, tinatago. So, anong meron dun? Bakit mo nilagyan ng tarpaulin? Anong hinahakot mo dun? Pera? Anong ayun lang. Tinakpan mo ng tarpaulin. Natatakot ka ba na makita may taong naghahakot? Diba? Galing ba kay Madam Amy yung script? Ayun, hindi ko lang alam, Maxi. Diba? Okay, ako, mga ka-clear. Okay, ito, medyo mas maano to. Tingnan natin. Tingnan ko lang, pwede natin ito matitake up. Saan ito nakalagay? Addictus Rex, pa-check niya yung sasabi na sinagot. Baka bukas na natin ito masagot. Addictus Rex. Meron ba ditong link? Ano yung sinasabi ni Attorney Tanakan? Ay, si Boss Saldi ko? Hindi mo. Wait. May sinabi dito. The statement sounds crafted to serve political narratives instead of addressing the real issues. Yes. Sagutin mo muna yung bintang sa'yo bago ka magturo ng iba. May bagong post si Saldi ko? Ay, thank you, Sir Kansaki. May round 3 tayo. Really, silipin nga natin. Sige, okay na tayo kay Attorney. Okay na to kay Attorney. May post si Saldi ko? Sige, really. Tingnan nga natin. Sige nga. Kailan? Ngayon lang? Zaldico. Anong post niya dito? Where is... Saan na si Zaldico? Bagong post na naman? Dali lang Representative. Ito to. 430 followers. Anong post niya? Parang sinilip ko kanina, parang wala pa namang bago. 1 hour ago, statement of former congressman. I respectfully urge the concerned parties to first review the full list of alleged insertion done under the directive of the President Bongbong Marcos, clearly reflected on the GAA 2025. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appears there. To assist in this, I have attached this list with the exact page reference from the GAA 2025. And then I suggest that before making statement that may unfairly produce the issue, one should examine the documents. The public deserves as a fair, complete, and evidence-based on. Ito na ba yun? 22 pages? O, ito na yung mga wait lang parang naman kung dito, Asan dito yung 18, Ito rin yung kanina. Anong nagbago dito? Asan yung Pangulo dyan? Ito yung isa. Yung luma. May mga blanco-blankong ganyan na to. Tapos yung bago, wala. Kaso, asan yung names? Anong meron dito? Meron ba? 24 pages ba to? Ayan Wala naman. Putragis, anong meron dito, Saldi ko? Anong meron dito? Yung part 2 script sinulat pa lang. Ayun, yung part 2 sinusulat pa lang. Hindi pa tapos Addictus. Magtay tayo dito. Ay, grabe. Ano oras na? Nako, 12:16 na pala. Di ko ba lang namalayan. 12:00 na pala. Anak ng kamote. Nakadalawa tayo kay Attorney Claire, no? Pero bago yan, guys, dalawin muna natin to bago tayo mag-end. Dalawin naman natin yung sinishare ni Maestro, ha? Ika lang. Ito si Chabit daw,
Congratulations, Zaldico, sa pagsabi ng totoo. Chabit, really. Sinabi Hindi na ba? Play nyo. Ay, papasalamat ako kay Saldi ko. Papasalamat ako. Mababawasan ang kasalanan. Kung sakaling willing siyang bumaba dito, matutulungan nyo yung safety and security niya. Tutulong ako dyan. Hindi dapat gobyerno Kung may message tutulong daw siya sa safety ni Zaldico. ka kay Sandy ko. Taong bayan. Saldi ko, kung sinabi mo yan, taong bayan ang proprotektahan sa'yo. Yes. Magaling na desisyon yan. Sablay ka eh. Ano pa bang iba dito? Teka lang Wait lang. May gusto ko siya. Ito, mabasa to. Galing kay Sir Ivan. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako, kasi alam ko Zaldico, makinig ka. Wasak ka na naman. yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Why would, I'm not defending the president, why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Second, bakit niya binito? May binito si Pangulong Bongbong Marcos, no? Kung 190 plus ata yun, na billion. Bakit niya in-FLR? Oh. So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because Uy, Zaldico, may common sense ka ba? Common sense, Zaldico. Bakit kailangan pa ilagay sa BICAM yan, yung 100 billion yan, kung pwede naman sa NEP? alam ko yung budget process, yung budgeting process na nagsisimula sa NEP na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. Dapat sa NEP pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, maglagay kayo ng 100 billion sa DPWH. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, Nako, sunog na naman dito si Zaldico. Pero pa yata isa dito. Date lang. Check ko lang saglit, mga kapsat. Asan na yun? Ito to, sinasabi ni, ano pa nito, ni Gatchalian. Gatchalian! Mahirap mag-comment ngayon. Okay, one more time. Kay Presidente, ano yung tingin ninyo magiging epekto nito sa Presidente na siya mismo ang nagpapa-imbestiga dito sa katiwalian? Mahirap mag-comment ngayon. I have to look at the video, I have to decide for yung video, but definitely seryoso yung kanyang mga sinasabi, pero hindi rin natin matiyak kung totoo yung kanyang sinasabi. Pero as to the validity, Senator, dapat dito niya gawin ba yung statement niya? Kaya para sa akin ang basic, kung ikaw ay walang tinatago, dapat nandito ka physically. Para mga tanong, pumunta ka dito sa hearing at harapin mo yung mga akusasyon sa'yo. Hindi yung nagtatago ka tapos gagawa ka ng video tapos ano yung sinasabi. Tatago-tago ka dyan sa ibang bansa tapos gagawa ka ng video. Alatado, no? Parang Arnie Tevez din ang galawan. I think yung physical presence, yan ang pinaka-importante na magbibindicate sa'yo. Sir, bakit maintindihan kung talaga ay siya o AI niya? Oo, marami pa nga. May nagsasabi rin na artificial intelligence. Ako personally, hindi ko pa nakita yung video. Titignan ko nga ngayon pag-update ko. So, marami pang katanungan eh. But definitely, kung ano man yung sinasabi niya, mabigat yung kanyang sinasabi. Kaya dapat talagang kilatisin mabuti yung kanyang sinasabi. At also yung legalidad ng kanyang sinasabi dahil nasa abroad siya, hindi natin alam kung legal ba yung kanyang ginagawa or merong magkaharap ba yung embassy. So, maraming ganyan mga. Pero what does that make about the fight against corruption? Kung sinasabi niya mismo si Pangulo daw yung nagpa-insert ng 100 billion pesos. I don't want to comment on that dahil first of all, yung mga like I said, hindi natin alam kung totoo yung sinasabi niyo. I really don't know. I have to see the video and have to analyze it. Too early to say kung ano yung mga sinasabi. Pero sir, naging part ka ng kampanya, di ba? Totoo kayo. Binito ba nga ni Presidente ang maraming Yes, alam ko marami rin binito si Presidente at that time. Yun lang. If I'm not mistaken, naalala ko 160 billion plus. No? So, I have to check that again. Kaya nga, ito lahat dapat tignan in the entire context. Hindi lang pwede yung sinasabi niya, but also yung mga nangyari sa BICAM at nangyari nung last budget hearing. At Senator Gatchalian, so bilang chairman ng Finance Committee, titingnan ninyo, i-verify niyo yung sinasabi niya
na insertion, kung totoo na nagkaroon na insertion na ganung amount sa 2025 budget? Well, hindi ko tinignan na yung mga huling budget. No? Tinignan ko lang yung mga amount sa iba-iba pang sector. Pero tingnan ko rin kung kay Presidente. Naputol na, Mabsat. Nako po. Sangkay yata sa Sangkay. I have to look at the video. Sangkay. May pinost si Sangkay kanina. Nakita ko na kanina to kay Sangkay. Tapos nag-iba-iba ng kuwan na. Oops, wait lang. Ang dami naman po si Sangkay. Zaldi ka, uwi ka na. Pilipinas, patunayan mong totoo ang script mo. Wag lang sa social media, putragis. Pero dito yung kuwan Wait lang Wait lang. Ito PBBM signs the budget. Vetoes 194. Sabi ko sa inyo kanina, 190 plus 194 billion of projects. Dito pa lang, sasabihin nyo. Meron daw iniserte si Pangulo. May binito nga siya. Anak ng kamuti. Yan PBBM size budgets, vetoes 194. Kailan nyo? December 30. Yan diba? Sabi dito, Zaldico, si President Marcos ang nag-utos ng 100 billion insertions. Isiniwalat ang dating Ako Bicol Party List Representative na si President Bongbong Marcos umano ang mismong nag-utos sa pagpasok sa 100 billion na pondo sa mga proyekto ng DPWH. Giit pa niya, imposible umanong walang alam si Pangulong Bongbong Marcos sa kinapupuntahan ng mga pondong nakalaan. Ito yung sasabi nila, ito yung sasabi rin ni Chavit, walang alam posible. Tapos nakalaan sa proyekto pag infrastruktura dahil pinapabroba ng Department of Justice o DBM kay Secretary Amena Pagandaman kay President Bongbong Marcos ang mga nasabing proyekto. Nagsimula ito noong tumawag si Secretary Pagandaman sa akin noong nagsisimula pa lang ang BICAM process noong last year, 2024. Ang sabi niya, pagkatapos na lang ng meeting ni Pangulo, at ang instruction niya ay mag-insert ka, magpasok ka ng 100 billion worth of projects sa BICAM, sa ADNICO. Ang isang pahayag noong Biyernes, November 14. Tapos ito yung sagot to. Pag mapa-insert ka ng 1 billion, samantalang nag-veto si Pangulo ng 194 billion, putragis ka, sunog ka agad. Tragis talaga, oo. But anyway, alamin na lang natin ang mga susunod na kabanata. Total, may part 2 tayong abangan bukas o kaya mamaya. Abangan natin yun, Wabsat. Alright? So, maraming salamat sa mga nandito sa mga naiwan. Addictus Rex and Time. Shout out. Sino pa ba dyan? Elvira G. Sino pa bang naiwan dyan? Ryan Ukinese. Sa mga kasama natin dyan, maraming salamat. Mula pa kanina, magkakasama na tayo. Almost, magtutour sa tayo magkakasama. So again, maraming salamat. At least nakadalawang subtopic tayo kay Attorney Claire. Nakasunog na sunog yun. Betty Ham ba to? Zaldico, ilabas mo lahat. Sabi na, booking, sama kayo. Sabi naman ito, ano daw? Putragis. Siya, Mabsat. Again, bye-bye na kasi madaling araw na kasi it's already 12:25. Time to rest, mga Kabsat. Bawi tayo mamaya pag-gising natin ng maaga. Alright? Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Good night, mga kakabsat. Bye-bye. Bawat hakbang, tinig ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi kaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
Nag-iba sila, ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at si Apolacay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Haginang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluhan, iniisip mo pati kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista